Ikalimamput-siyam na kabanata. Nabigla si Rui nang magsalita si Beast habang nakatingin sa kanya. Kahit na gumagana ang kanyang ability, ay sigurado siyang nakikita siya nito. Sumagi nga rin bigla sa isip niya ang isa pang binatang nakakita sa kanya kanina, si Speed, at naaalala niyang kasama ito palagi nito. Ikinalma ni Rui ang kanyang sarili at gamit ang pag-uusap sa isip ay sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na huwag gagawa ng kahit ano. Ako na ang bahala sa isang ito, sabi ni Rui habang ginagamit ang telepathy sa kanyang mga kasama. Naglakad na siya palapit kay Beast at inisip niyang hindi siya nito nakikita. Nilampasan niya ito at pagkatapos ay pumwesto siya sa likuran ng binata. Isang pagngisi ang kanyang ginawa dahil nanatiling nakatingin si Beast sa dati niyang pwesto. Napagtanto niyang hindi talaga ito sa kanya nakatingin, bagkus ay sa mga nasa likuran niya. Nakahinga nga siya ng maluwag dahil dito. Sandaling pinagmasdan ni Rui ang kanyang mga kasama at pagkatapos ay isang pagngisi ang ginawa nito. Mula sa kanyang baywang ay may isang patalim na may itim na talim ang kanyang inilabas. Dito ay naalala niya ang aura na ipinakita ni Beast nang talunin nito si Legend. Naisip niyang maganda makakuha siya ng sample noon upang mapag-aralan sa Dead Zone. Ang kutsilyong hawak niya ay isang demon item na kayang humigop ng aura. Madalas itong ginagamit ng mga mananaliksik sa kanilang teritoryo. Hindi naman kita papatayin. Maswerte ka pa rin dahil wala ka sa loob ng Coloseo, Beast, wika ni Rui sa sarili, at pagkatapos ay inundayan niya ng saksak sa tagiliran si Beast na inakala niyang hindi siya nakikita. Isang mahinang hangin ang biglang kumawala sa kinatatayuan nilang dalawa at mabilis na hinawakan ni Beast ang kamay ni Rui na humahawak sa kutsilyo. Doon na nga nagkatinginan ang dalawa. Kasabay rin noon ay ang pagkaalarma ng mga kasamahan nitong pupunta na sana sa kanila para pigilan si Beast. Huwag kayong lalapit, winika ni Rui na binigyan ng ngiti ang mga kasamahan. Nginitian niya rin si Beast matapos ang kanyang ginawang pag-atras mula rito. Beast, relax. Kailangan nating magtulungan upang malaman kung ano ang nangyayaring ito. Pagsisinungaling ni Rui matapos muling ibalik sa baywang ang kanyang hawak kaninang patalim. Nilapitan niya si Beast pagkatapos at nakangiti itong inakbayan. Ngunit nang lalapit na ang kamay ni Rui sa balikat ni Beast ay nabigla ito sa mga nangyari. Binigyan ni Beast ng isang suntok sa mukha si Rui, dahilan upang bumagsak ito sa lupa ng padapa dahil may puwersa ang ginawang iyon ng binata. Kasabay rin noon ay ang mabilis na paggalaw ng mga kasamahan ni Rui na mabilis na inikutan ang binata. Bakit mo ginawa yun, Beast? Mga estudyante tayo. Ni Rui na agad na gumalaw at bumangon. Makikitang nagdurugo ang labi nito dahil sa suntok na tumama rito. Napadura pa nga siya ng dugo sa lupa dahil dito. Rui, tama na ang pag-uusap. Bigyan na lang natin ng leksyon ng isang ito, wika ng isa na nagpalagotok ng buto sa kamao habang nakatingin kay Beast na nakatayo sa gitna nila. Wala naman itong takot na hinarap ang mga ito. Relax lang kayo mga kasama. Ni Rui na biglang nagdilim ang paningin habang nakakuyom ang kanang kamao. Pagkalapit niya kay Beast ay bigla siyang naglaho. Sa muling paglitaw niya ay bumulusok na agad ang kanyang kanang suntok patungo sa mukha ng binatang sumuntok sa kanya. Hindi ako natuwa sa ginawa mong iyon, inis na sabi ni Rui, at dito'y kumawala ang napakalakas na hangin sa kanyang kinatatayuan. Binigyan niya ng isang malakas na suntok si Beast, ngunit bago pa man iyon tumama ay nakaramdam siya ng matigas na bagay na tumama na lamang sa kanyang baba. Isang suntok pa itaas ang ibinigay ni Beast bago pa man siya ang matamaan. Seryoso niyang pinagmasdan si Rui na napangiwi habang ang mukha
ay iniaangat ng kanyang kamao. Sa lakas ng ginawang iyon ni Beast ay naiangat niya mula sa lupa ang mga paa ng kanyang sinuntok. Kasunod noon ay dinagdagan pa niya ito ng puwersa dahilan upang si Rui ay tumalapon palayo. Bumagsak ito ng nakahiga matapos iyon. Seryosong pinagmasdan ni Beast si Rui habang nakabulagta. Mga demons kayo. Nakikita ko ang itim ninyong aura at gusto ko kayong makalaban. Winika ni Beast at ang mga nakapaikot na kasamahan ni Rui ay biglang naging seryoso nang marinig iyon. Napatingin sa madilim na kalangitan si Rui at napatawa siya nang marinig ang winikang iyon ni Beast. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Beast? Hindi totoo ang mga demons. Katang isip lang sila. Malakas na winika ni Rui at nagtawanan din ang mga nakapalibot kay Beast. Pero hindi nainis si Beast dahil doon. Bagkus ay ikinuyom niya ang kanyang kamao. Seryoso niyang pinagmasdan ang nakatayo ng muling si Rui. Ikinalma niya ang kanyang sarili at pagkatapos ay tumakbo siya patungo rito. Hindi ninyo ako malilinlang. Nasaan ang mga kasamahan ninyong may mas malakas na kapangyarihan? May hindi pa kami natatapos na laban. Siya ang gusto kong labanan matapos kayong talunin. Seryosong winika ni Beast at binigyan niya ng suntok si Rui. Nang marinig iyon ni Rui, ay bigla niyang naalala ang ikinuwento sa kanya ni Sarbus nang magkaroon ng isang biglaang pagpili sa mga lalahok sa tagisan ang kanilang paaralan. Naikwento nito sa kanya ang tungkol sa binatang si Beast. Naalala niya ang sinabi nito tungkol dito. May kutob ako sa Beast na iyon. Posibleng isa siyang demon. Nagdilim ang paningin ni Rui at kasabay noon ay ang pagkawala ng kanyang orange aura. Mabilis siyang naglaho at iniwasan ang suntok ni Beast. Ang hangin ay mabilis na umikot sa mga paa ng dalawa at si Rui ay napunta sa likuran ng binata. Seryoso niyang pinagpastan si Beast at ang kanyang kamay ay may kung anong bagay ang hinawakan. Ngumisi siya pagkatapos. Mula sa kanyang mga kamay ay isang napakalakas na pagsabog ang tumama sa katawan ni Beast. Sa lakas noon ay kumawala kaagad ang napakalakas na hangin at ang paligid ay nagliwanag dahil doon. Mabilis ding umatras si Rui matapos iyon. Nilapitan niya ang kanyang mga kasamahan at seryosong nagsalita sa mga ito. Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo. Hindi pangkaraniwan ang isang ito. Sabi ni Rui na gumalaw muli ang mga kamay sa hangin at tila may kinalabit itong hindi nakikita rito. Matapos ang ginawa niyang iyon ay isang muling malakas sa pagsabog ang tumama sa bumagsak na si Beast. Anong ibig mong sabihin, Rui? Tanong ng isa sa mga kasama niya. Nakikita niya ako kahit invisible ako. At alam naman ninyo kung sino lang ang posibleng nakakakita sa akin. Seryosong sinabi ni Rui na ikinagulat ng bagya ng kanyang mga kasamahan. Tama, posibleng isa siyang demon. Mabilis ding sinabi ni Rui at dito'y naalala niya ang isa pang nakakita sa kanya kanina. May ipapagawa ako sa inyo. May ipapahanap ako. Wika ni Rui habang may ginagalaw sa hangin na hindi nakikita. Dito na niya sinabi sa mga kasama niya na hanapin nila ang isa pang estudyante ng Purif. Gusto kong hanapin ninyo ang estudyanteng nagngangalang Speed. Posibleng isa rin siyang demon. Kailangan natin silang makuha ng buhay at madala sa dead zone. Seryosong winika ni Rui at kasunod na rin noon ay ang pagbibigay niya ng deskripsyon sa lalaking ipinapahanap niya. Paano ka, Rui? Kaya mo ba iyan? Nakangising tanong ng isa sa mga kasamahan niya. Palagay ba ninyo ay matatalo ako nito? Pagmamalaki ni Rui sa mga kasamahan niya. Pagkatapos noon ay wala na ni isang salita ang lumabas sa kanilang mga bibig. Nagsialisa na ang mga ito at pagkatapos ay seryoso ng pinagmasdan ni Rui ang makapal na usok na unti-unti nang napapayid dahil sa malakas na hangin kanina pang umiihip sa buong Purif School. Nang mga oras na iyon, ang malalakas na kulog at kidlat ay patuloy na nararamdaman sa buong lugar na naging dahilan upang mas lalong magpanik ang karamihan. Napahiyaw sa labis na sakit si Speed nang may kung anong ginawa sa kanya si Ryzen.
pakiramdam niya ay may napakainit na bagay ang nasa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang sigaw ay kumawala at ang napakalakas na hangin ay sinabayan ito na naging dahilan upang si Sargus ay matigilan. Tiisin mo, Speed. Ikaw lang ang nakikita kong pag-asa natin dito. Hindi ko akalaing ikaw ang unang makakarating dito kumpara kay Beast. Wika ni Ryzen sa kanyang isipan na mahigpit na hinawakan si Speed sa isang paa nito upang hindi siya tangayin ng malakas na hanging lumalabas mula rito. Ang loob ng parallel world na ginawa ni Sargus ay unti-unting nayayanig dahil sa nangyayari kay Speed. Ang binata nga ay napaluhod na habang nakahawak sa kanyang sikmura. Makikita rin ang paglabas ng luha sa mga mata nito habang sumisigaw. Anong nangyayari rito? Masyado na ako nagtatagal. Kailangan ko na itong tapusin. Wika naman ni Sargus na kumawala lalo ang napakalakas niyang black aura. Kasabay noon ay ang pagbalot ng itim na enerhiya sa kanyang kanang kamao. Pagkatapos noon ay tumakbo siya papunta sa dalawa upang tapusin na ang buhay ng mga ito. Masyado na ninyo akong inaabala. Sambit ni Sargus at ang hangin mula sa kanyang paggalaw ay mabilis na umalpas. Nang makarating na siya sa harapan ng dalawa ay napakuyom siya ng mahigpit sa kamao niyang balot na balot ng enerhiyang itim. Dito na niya ibinigay ang napakalakas niyang suntok. Kasabay noon ay ang pagngisi sa kanyang labi habang pinagmamasdan ang sumisigaw na si Speed at ang wala nang magawang si Ryzen. Isang malakas na pwersa ang kumawala sa pagtama ng kanyang suntok. Ang itim niyang enerhiya ay kumalat at ang buong paligid ay nakaramdam ng malakas na pagyanig na sinamahan ng pagkakabitak-bitak ng lupa rito. Bilang pangwakas na epekto ng suntok na iyon, isang napakalakas na pagsabog ang nagpayanig lalo sa loob ng dimensyong iyon. Sa lakas noon, imposible pang mabuhay sina Speed at Ryzen. Subalit tila hindi pa ibinibigay ng pagkakataon ang pangyayaring iyon sapagkat bago pa man matamaan ng dalawa ay nagawa pang makaalis nila sa kanilang kinalulugaran ng hindi inaasahan. Nang maglaho ang makapal na usok sa harapan ni Sargus ay sumeryoso siya lalo sapagkat alam niyang wala siyang tinamaan. Ang nawasak na paligid ay muling bumalik sa dati nitong anyo na tila ba walang nangyaring kahit ano. Umuusok pa ang kanang kamao ni Sargus habang mabilis na inilibot ang kanyang tingin sa paligid. Hinanap niya ang presensya ng dalawa subalit wala na siyang maramdamang kahit ano rito. Saan napunta ang dalawang iyon? Sambit niya na mabilis na lumipad pa itaas upang pakiramdaman ang buong lugar na nilikha niya. Samantala, napangisi naman si Rui nang makita ang muling pagtayo ni Beast. Kahit tinamaan ito ng dalawang malakas niyang atake ay nagawa pa rin itong makabangon. Makikitang umuusok ang katawan nito at ang kasuotan nito ay nagkaroon ng kaunting sira sa kabila ng tinamo nito. Gusto kong subukan ang lakas mo, Beast. Kaya naman, bibigyan kita ng isang magandang laban habang hinihintay ko ang general. Seryosong sinabi ni Rui at dito na niya sinimulang tanggalin ang suot niyang jacket. Inalis din niya ang kanyang pangitaas at itinira lamang niya ang suot niyang pantalon. Makikita rin na nagliliwanag ang orange aura nito. Alam din niya ang ability ni Speed, kaya magiging maingat siya sa pagpapalabas ng kanyang aura laban dito. Si Beast naman ay seryosong pinagmasdan ng kalaban. Naramdaman niya ang lakas nito dahil sa dalawang atake nito sa kanya kanina. Pero sa kabila ng lakas noon ay nagawa pa rin niyang makatayo matapos iyon. Iginalaw-galaw niya ang kanyang katawan at wala naman siyang naramdamang masakit dito kaya naman huminga siya ng malalim at seryosong tiningnan si Rui. Ngunit nang tingnan niya ito ay wala na ito sa kinatatayuan nito. Nawala ito nang hindi niya inaasahan. Normal na invisibility lang ang ginagamit ko. Pero dahil isa kang demon, hahaluan ko ito ng aura upang hindi mo na talaga ako makita. Wika ni Rui sa kanyang sarili na hindi pa rin umaalis sa kanyang kinatatayuan. Hindi muna siya gumalaw sapagkat alam niyang mararamdaman ni Beast ang paggalaw niya. Isa pa, hindi niya mamaliitin ang kalaban niyang ito. Iniangat ni Rui ang kanyang kanang kamay at may kung ano siyang kinagabit sa hangin.
Matapos iyon ay isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napaluhod si Beast nang makaramdam siya na may kung anong matigas na bagay ang biglang bumaon sa kanan niyang hita. Nang pagmasdan niya iyon ay nakakita siya ng pagdugo mula rito. Napangisi naman si Rui nang makita ang nangyari kay Beast. Nakita niya na tinablan ito ng bala ng baril, kaya naman sunod-sunod na pagkalabit pa sa hangin ng kanyang ginawa. Kasunod rin noon ay ang sunod-sunod na pagkawala ng malakas na putok ng baril. Pinaliguan ni Rui ng bala si Beast mula sa hindi rin nakikita niyang armas. Nagkabutas-butas ang damit ni Beast dahil doon, at ang dugo niya ay lumabas kaagad mula roon, subalit ngumisi ang binata at nakabangon pa rin sa kabila noon. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at dito'y kumawala ang malakas na hangin. Ang kanyang mga kalamnan ay lumaki at kasabay noon ay ang paglabas ng mga balang bumaon sa kanyang katawan. Dahil sa pambihirang tigas ng buto na mayroon siya, ay wala ni isa sa mga iyon ang nakasira rito. Sa kabila rin ng maraming sugat na ginawa noon, ay nagawa pa rin iyong tiisin ni Beast dahil sanay na siya sa ganito. Sanay na siyang makaramdam ng sakit sa bawat pakikipaglaban, at sa bawat pinsala at sugat na nagagawa nito sa kanya ay nagagawa pa rin niyang makabangon sa kabila nito, sapagkat para sa kanya ito ay parte ng kanyang pagsasanay para maging malakas. Sambit ni Beast na mas lalong nakaramdam ng pagkagalak dahil malakas ang kalaban niyang ito. Ngumisi naman si Rui at dito na siya dahan-dahang lumipad upang hindi siya makalikha ng ingay sa ibaba. Hanggat hindi mo ako nakikita, wala kang magagawa sa akin. Wika ni Rui sa sarili at may kung ano na naman siyang hinawakan sa kanyang mga kamay. Lumipad siya patungo sa itaas ni Beast at dito'y mahigpit niyang hinawakan ng bagay na hawak niya. Kasunod noon ay iwinasiwas niya ito patungo sa binata. Mabilis na tumalon pa itaas si Beast na ikinagulat ni Rui. Hindi niya tinamaan ang binata sa ginamit niyang invisible na espada. Ikinagulat din nga niya ay ang kung paano nakaiwas ito, gayong hindi siya nito nakikita. Mabilis tuloy na lumipad palayo si Rui sapagkat malapit sa kanya si Beast. Mas tinaasan pa niya at mas pinagmasdan ng binata na lumapag muli sa lupa. Nag-iingat siyang baka mapansin nitong malapit siya. Magaling ka nga, sambit sa sarili ni Rui, at dito'y isang invisible na bola ng enerhiya ang kanyang binuo gamit ang kanyang mga kamay. Pinalaki niya iyon ng pinalaki, at nang mas malaki na iyon sa kanya ay buong lakas na ibinato niya ito pa ibaba. Patungo ito sa pwesto ni Beast na walang kamalay-malay na may hindi nakikitang atake ang tatama pala rito. Ang inaakala naman ni Rui na walang nakikita o nararamdaman si Beast na ginagawa niya, pero isa palang malaking pagkakamali ito. Dahil sa pagbabago ng ihip ng hangin sa paligid ay nagkaroon ng binata ng mga prediksyon kung nasaan siya. Ang paglapit ni Rui kay Beast ay ang pagkakataon ng binata upang maramdaman ito. Dahil nananatiling malakas ang ihip ng hangin sa paligid, ay napansin niya na tila may sumangga sa hangin nagmumula sa kanyang itaas. Kaya naman naisip niyang tumalon dahil pakiramdam niya ay may kung anong atake ang papalapit sa kanya na naramdaman niya nang hindi inaasahan. Mabilis ding tumingala ang binata dahil naramdaman niya ang paglakas ng ihip ng hangin patungo sa kanya. Pakiramdam niya ay may malakas na bagay ang papalapit. Kaya nga hindi man niya iyon nakikita ay agad niyang ikinuyom ang kanyang kanang kamao. Kung ano man ang ataking palapit sa kanya ay wawasakin niya ito gamit ang kanyang malakas na suntok. Pumawala ang napakalakas na hangin at nang matansya na ni Beast na tila napakalapit na ng bagay na paparating sa kanya ay dito na siya sumuntok ng napakalakas pa itaas. Isang malakas na kidlat ang biglang bumagsak malapit sa binata at kasabay noon ay ang pagtama ng kamao niya sa hindi nakikitang bola ng enerhiya na itinira ni Rui. Isang napakalakas na pagsabog ang nilikha noon at sa lakas noon ay kumawala rito ang napakalakas na hangin. Si Rui na nasa itaas ay hindi na napigilan ng sarili sa ere, kaya naisipan niyang bumaba
at humawak sa kung ano. Nakita niya ang ginawa ni Beast at pinahanga siya nito. Tse, mukhang pinapahirapan mo ako. Sambit ni Rui na hinihintay na mawala ang epekto ng malakas na pagsabog na iyon habang nakahawak siya sa isang malaking puno ng aran. Dahan-dahang naglaho ang usok sa paligid at ang hangin ay nanatili pa rin sa pag-ihip dito. Napatingin kaagad si Rui sa paligid sapagkat naglaho si Beast sa kinatatayuan nito. Mabilis niyang iniikot ang kanyang tingin, ngunit wala siyang maramdamang kahit ano. Natigilan na lamang siya nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Sa wakas, nakita rin kita. Nang lingunin ni Rui ang pinagmula ng boses na iyon, ay siya namang paghalik ng mukha niya sa nakakuyom ng kamao ni Beast. Ika-6 na pong kabanata. Naramdaman ni Rui ang tigas ng kamao ni Beast nang harapin niya ito. Hindi iyon isang normal na suntok lamang dahil nagawa nitong alisin ang ilan sa kanyang mga ngipin at nakaramdam din siya ng tila pagbali ng buto niya sa kanyang ilong dahil dito. Sinubukan niyang labanan ng pwersa noon ngunit nangibabaw ang kirot na dulot nito. Dahilan nga upang siya ay magawang mapatalsik ni Beast ng ilang hakbang mula sa kanyang kinatatayuan. Paano niya ako nakita? Ito ang naitanong ni Rui sa sarili niya nang bumagsak siya ng pahiga sa lupa. Kasalukuyang kumikirot ang kanyang mukha at ramdam niya ang sakit noon na halos ikamanhid ng parte niyang ito. Pero sa kabila noon ay tila wala lang ito kay Rui na buong lakas pa rin na bumangon sa pamamagitan ng pagpapaangat sa kanyang baywang hanggang sa mga paa niya. Pagkatapos ay ginamit niya ang pwersa mula sa kanyang likod at inilundag niya ito ng malakas dahilan para muli siyang makatayo na tila isang serkero. Sinubukan niyang igalaw-galaw ang kanyang bibig at inayos din niya ang kanyang ulo gamit ang isa niyang kamay. Pagkatapos nito ay pinagmasdan niya si Beast. Sandali siyang nagulat sa kanyang nakita. Paanong nagliliwanag ang mga mata mo? Tanong niya sa kanyang sarili. Nakita niya ang pagliwanag ng pula ng mga mata ni Beast. Ang pulang mga mata ay makikita lamang sa mga demon at kung nagawa ito ng binata, ibig sabihin ay kalahi rin niya ito. Dahil sa mga matang iyon, kaya nakita ni Beast ang kanyang hinahanap. Ito ay sa kabila ng paggamit ni Rui ng mas pinalakas na abilidad ng paglalaho. Bigla na lamang lumabas ang matang iyon ng binata sa hindi niya inaasahang pagkakataon. Ngayon ay malinaw nang nakikita ni Beast ang kanyang kalaban at ramdam niyang kahit na napuruhan niya ito sa mukha ay hindi man lang ito nangambang matatalo niya. Ito ang nagpakuyom ng kanyang kamao at mas inihanda rin niya ang kanyang sarili sapagkat alam niyang babawian siya nito. Kung isa kang demon, siguro dapat kitang labanan bilang isang demon. Sambit ni Rui at pagkasabi niya noon ay bigla na lamang nagkidlatan ng mga ulap sa palibot nila. Sa pagsabog ng malakas na liwanag noon ay isang nakakatakot na imahe ang nakita ni Beast sa mukha ni Rui. Ang hangin sa kinatatayuan ni Rui ay kumawala at kasabay noon ay ang paglabas ng mga sungay nito sa ulo. Sinundan din iyon ng pagkukulay pula ng kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay dahan-dahang binalot ng itim na liwanag. Nang tumingin ito kay Beast ay isang pagngisi ang ginawa nito na siya namang ikinabigla ng binata. Isang napakalakas na atake ang naramdaman ni Beast na tumama sa kanyang sikmura. Sa lakas noon ay naramdaman niya ang impact noon hanggang sa kanyang likod. Nilabanan niya iyon upang hindi siya mapatalsik palayo ngunit napaduwal na lang siya ng dugo nang magawa niya iyon. Nanghina din ang kanyang tuhod dahil doon. Umubo-ubo siya at dumura sa lupa. Nakaramdam siya ng hirap sa kanyang paghinga dahil sa ataking hindi niya malaman kung saan nagmula. Napatingin si Beast kay Rui at nakita niyang nakatayo lamang ito habang nakatingin sa kanya.
Maya-maya pa'y isang mapang-asar na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Para ito sa pagsuntok mo sa akin. Sambit ni Rui at matapos iyon ay bigla na lang nakaramdam si Beast na may kung anong matigas na bagay ang tumama sa kanyang mukha. Bilang isang demon, malawak ang sakop ng ating abilidad. Kung magagawa mong sanayan ang sarili mo, ay magagawa mo ang maraming teknik sa pakikipaglaban gamit ito. Sabi ni Rui na nakitang bumagsak si Beast na kasalukuyang duguan ng mukha dahil sa kanyang ginawa. Invisibility. Ito ang ability ni Rui. Ang pagiging demon niya ang nagbigay pa ng ibang paraan sa kanya upang magamit ito sa maraming bagay. Kaya niyang gumamit ng sandatang hindi nakikita ng kalaban. Kaya rin niyang umatake ng hindi nakikita. Marami pa siyang nagagawa sa abilidad niyang ito at matagal niyang itinatago ito sa paaralan. Kung gugustuhin nga niyang labanan ang mga kasamahan niya sa Purif 8 ay nagawa na niya. Subalit hindi iyon pwede dahil mas gusto niyang manatiling tipikal na malakas lamang sa mata ng mga narito sa eskwelahan. Naglakad na si Rui para lapitan si Beast. Alam niyang hindi na siya nito matatalo dahil nasa anyo na siya ng kanyang pagiging demon. Ang kailangan na lang niyang gawin ay alisin ang malay nito. Beast, malakas ka pero wala kang magagawa sa akin. Isa akong malakas sa demon at imposibleng matalo ako ng tulad mong hindi pa kabisado ang taglay na kakayahan. Hayaan mo. Isasama kita sa dead zone at doon ay tuturuan kitang maging malakas na demon. At pagkatapos ay samahan mo kaming sakupin ang maliwanag na bahagi ng mundong ito. Sabi pa ni Rui na kasalukuyan ang nasa harapan ang nakahigang si Beast na kasalukuyang nagdurugo ang mukha. Nakatingin naman si Beast sa madilim na kalangitan ng mga sandaling iyon. Hindi niya pinakinggan ng mabuti ang sinabi ni Rui. Bagkus ay naalala niya ang taong leon na nakalaban nila sa kanilang pagsasanay. Para sa kanya ay iyon ang pinakamalakas na niyang nakalaban. Ngunit nakaramdam siya na mabilis na mapapalitan ang naramdaman niya noong nakalaban niya ang hari na kagubatang iyon. Ngayon ay mas napatunayan niya sa kanyang sarili na totoo talaga na nag-i-exist ang lahi ng demons. Ang lahi na sinasabing pinakamalakas sa lahat. Ang lahi na sinasabing pinakamasama. Pagsasanay, pakikipaglaban, pagisan ng lakas. Ito ang mga bagay na tumatakbo sa isip ni Beast. Nakaramdam siya ng kagustuhang matalo ang demon na kanyang nilalabanan. Kung hindi umepekto ang kanyang pisikal na lakas, siguro ay dapat na niyang palabasin ang kanyang taglay na aura. Wala siyang ideya kung paano iyon palabasin pero naisip niyang kung patuloy niyang lalabanan ang malakas na nilalang na nasa kanyang harapan, ay baka magawa na niya talaga itong palabasin ng tuluyan. Huminga ng malalim si Beast at mabilis siyang bumangon habang tinitiis ang kirot sa kanyang mukha. Nang makatayo siya, ay seryoso niyang pinagmasdan si Rui. Ibang-iba na ang lakas nito kumpara kanina. Hindi na ito pangkaraniwan at nararamdaman ni Beast ang kasamaang nagmumula rito. Ano Beast? Gusto mo bang maging bahagi ng mga demons? Sumama ka sa akin. Magiging magkakampi tayo para maging atin ang mundong ito. Winika ni Rui kay Beast. Nakita ni Beast ang kaseryosohan sa pulang mga mata ni Rui. Ngunit wala sa isip niya ang gawin ang gusto nito. Hindi iyan ang gusto kong gawin kaya ako nakikipaglaban. Seryosong winika ni Beast at naging matalim ang tinginan ng dalawa habang ang kanilang mukha ay nagdurugo. Ang pagiging pinakamalakas, iyon ang gusto kong mangyari. Dagdag pa ni Beast na siyang ikinatigil ni Rui. Kasunod doon ay malakas na pagtawa ang isinagot sa kanya nito. Nakakatawa ka Beast. Anong pinakamalakas? Maraming malalakas na demons sa Dead Zone. Mga demons na kayang makipagsabayan sa mga malalakas na heroes ng mundong ito. At ang sinasabi mong maging pinakamalakas? Muli siyang tinawanan ni Rui. Napaka-imposible niyan dahil sa level ng iyong lakas ay nababagay ka lamang sa pagiging tagabantay ng teritoryo. Ni hindi ko nakikitang aabutan mo ang level ng kapangyarihang mayroon ako. Lalo na siguro kung makakaharap ka ng isang Oni. Baka wala pang isang segundo ay mapatay ka na kaagad nito. Dagdag pa ni Rui na natatawa pa rin sa mga sinabi ni Beast sa kanya. Napakuyom naman ang kamao si Beast nang marinig ang mga sinabi ni Rui.
Nakaramdam siya ng kagalakan sa kanyang sarili matapos iyon. Hindi siya nainis sa pagtawa ng binata. Bagkus ay binigyan lang siya nito ng dahilan para mas lalong magpalakas. Nang marinig niya ang mga sinabi nitong mga klase ng demons na mas malakas sa kanya, ay parang nagkaroon siya ng kagustuhang makaharap ang mga iyon. Dito na unti-unting umisi ang nagdurugong labi ni Beast. Ang paghahanap ng malalakas na makakalaban. Ito ang isa sa pinakagusto niyang gawin, kaya siya pumasok sa paaralang ito. Ano, natauhan ka na ba, Beast? Masayang maging demons. Tayo ang magiging pinakamalakas na lahi sa mundo. Titingalain tayo. Kakatakutan. Wika pa ni Rui habang natatawang nakatingin kay Beast na kasalukuyan ang nagdidilim ang paningin habang nakangisi. Malalakas na demons. Mahinang sabi ni Beast. At nang makita ni Rui na lumalakas ang hangin sa kinatatayuan niya, ay bigla siyang napaatras. Habang nangyayari iyon, ay bigla na lamang nagbagsakan ang malalakas na kidlat sa kanilang paligid. Kasabay ng pagtama ng liwanag noon kay Beast ay ang pagkawala ng isang malakas na enerhiya mula sa katawan nito. Mukhang lalabas na ang silver aura mo. Sambit ni Rui at napangisi siya habang inihahanda ang kanyang sarili. Naisipan muna niyang hintayin ito upang malaman kung gaano kalakas ito kapag mayroong aura. Habang pinagmamasdan ni Rui ang unti-unting paglabas ng aura ni Beast, ay may kung anong pakiramdam ang biglang pumasok sa kanyang katawan. Isang malakas na kidlat muli ang bumagsak sa likuran nila, at nang tumama ang liwanag noon sa harapan ni Beast, ay bigla siyang napaatras sa hindi malamang dahilan. Isang nakakapangilabot at nakakatakot na presensya ang biglang rumihistro sa kanyang sarili matapos iyon. Anong nangyayari sa akin? Tanong ni Rui sa sarili nang ang kanyang mga kamay ay manginig dahil sa hindi maipaliwanag na takot. Tatalunin kita. Sambit ni Beast habang nakatingin dito. Kasunod nga noon ay ang pagliwanag ng kanyang mga namumulang mga mata. Mula sa kanyang noo ay isang sungay ang biglang tumubo ng hindi inaasahan. Sinundan iyon ng paglitaw ng kanyang mga pangil at ang mga sugat niya ay biglang naghilom. Mas lumakas ang hangin at ang kinatatayuan ni Beast ay nagkapitak-pitak. Ang paligid ay mas lalong nayanig at kasabay noon ay ang pagkawala ng isang itim na aura patungo sa makapal na itim na mga ulap sa langit. Napaupo si Rui nang makita ang pagbabagong anyo ni Beast. Nakita rin niya ang napakalawak na sakop ng black aura nito. Hindi niya ito inaasahan at mas lalong naramdaman niya ang napakalakas na pressure na dulot ng kumalat nitong itim na enerhiya. Tumayo ka at labanan mo ako. Nakangising winika ni Beast sa napaupong si Rui. Kumayap sa katawan ni Rui ang mga salitang iyon at bigla siyang tumayo ng hindi inaasahan. Parang hindi niya nagawang suwayin ang sinabi nito sa hindi niya malamang dahilan. Nasaan na ang tapang mo? Bakit tila yata nawala iyon? Nakangising tanong muli ni Beast na tiningnan ng masama ang binata. Sumagot ka! Sigaw pa ni Beast at ang boses niya ay nagawang ilubog sa lupa ang natatakot na katawan ni Rui. Naglaho ang itim na aura nito at napahawak bigla sa ulo dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Ang buo niyang katawan ay nanginginig. Wala siyang ibang maisip na gawin kundi ang sumuko dahil pakiramdam niya ay wala siyang kalaban-laban dito. Naramdaman na lang ni Rui na may kamay na dumakot sa kanyang ulo. Mga kamay ito ni Beast at makikita roon ang naging mahaba at matalas nitong mga kuko na tila sa isang halimaw. Iniangat ni Beast ang mukha ng binata at nakangising pinagmasdan ang natatakot nitong itsura. Isang malakas at nakakapangilabot na pagtawa ang ginawa ni Beast nang makita ang nakapikit na mata ni Rui na halatang takot na takot sa kanya. Sa lakas ng kanyang tawa ay nagawa niyang palakasin lalo ang hangin sa buong paligid. Napakahina mo pala. Akala ko pa naman ay may ibubuga ka. Ngunit wala naman pala. Bulalas ni Beast na tila nadismaya sa nakita. Pagkatapos noon ay dinuraan niya ang mukha ni Rui
na sinundan niya ng isang hindi kalakasang kaliwang suntok. Ang katawan ni Ruby ay nahugot sa pagkabaon at ito ay tumilapon palayo matapos niyang tanggapin ang malakas na suntok na iyon ni Beast. Kasama ng labis na takot na kanyang nararamdaman ay ang pagkirot ng kanyang mukha. Hindi niya akalain na mangyayari ito sa kanya. Habang siya ay kasalukuyang tumatalsik ay isang nilalang ang kanyang naisip dahil sa takot na naramdaman niya mula kay Beast. Ang Demon Lord. Napakalayo ng tinalsikan ni Rui at ilang puno pa ang winasak ng kanyang katawan hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Wala na siyang maramdamang kaba matapos iyon sapagkat malayo na siya kay Beast. Ngunit nawala naman siya ng malay matapos din ang pagbagsak niyang ito. Naiwan si Beast na kasalukuyang naglalabas ng napakaitim na aura na nagawang sakupin ang kalahating bahagi ng paaralan. Nararamdaman niya ang walang katumbas na lakas sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang labis na enerhiya sa bawat ugat niya. At nararamdaman niya ang sobrang gaan ng kanyang katawan dahil dito. Isang malakas na halakhak ang ginawa ni Beast na siyang nagpayanig sa paligid at nagpaangat sa malalaking tipak ng lupa na nakapaligid sa kanya. Kumawala muli ang napakalakas na hangin mula sa kanyang kinatatayuan at ang kalangitan ay lalong dumilim na sinabayan pa ng pagbulusok pa ibaba ng napakaraming malalakas na kidlat. Ang pagiging demon ni Beast ay nagising magmula nang maligo siya sa hot spring sa bulkan ng Alpamos. Kasama ng pagbabagong anyo niyang ito ay ang pagbabago rin sa kanyang katauhan. Mula sa isang walang emosyong binata, siya ngayon ay naging isang mapanganib na nilalang. Ika-61 kabanata. Isang napakadilim na lugar ang bumungad sa lahat ng mga nasa loob ng Koloseo. Wala silang kaalam-alam na nasa loob na pala sila ng isang napakalaking hawla na kaya silang ilagay lahat. Wala silang nakikita subalit maraming mga demons ang kasalukuyang pinapanood sila. Nakapalibot ang mga ito sa kanila at wala silang kaalam-alam sa nangyayaring ito. Napuno ng ingay at nangibabaw ang pag-iyak ng marami ng mga oras na iyon. Para silang mga bulag at tanging ang kanilang pandinig lang ang gumagana ng mga oras na iyon. Ang malalakas na individual na kasama nila ay sinubukang palabasin ng kanilang aura, subalit nabigo sila. Anong nangyayari? Sumagot kayo! Ako ito, si Kuro! Malakas na winika ni Kuro sa gitna ng maingay na paligid. Umaasa siyang may sasagot sa kanyang pagtawag, kaya niya iyon ginawa. Isa pa, hindi rin niya malaman kung bakit ayaw lumabas ng kanyang kapangyarihan sa hindi niya alam na lugar na ito. Sinubukan niyang maglakad, ngunit tila ba wala siyang maramdamang bumabangga sa kanya sa kabila ng malalakas na boses na kanyang naririnig na malapit sa kanya. Sa bawat paghakbang niya ay pakiramdam niya ay wala siyang inaapakan. Sinubukan din niyang igalaw-galaw ang kanyang mga kamay, subalit tanging hangin lamang ang kanyang nararamdaman. Nasaan kayo? Malakas na tanong ni Sir Kuro na hindi na maintindihan ang mga nangyayari. Wala siyang makita at maramdaman sa paligid. Ang tanging bagay na gumagana sa kanya ay ang pandinig niya. Ilusyon ba ito? Nasaan ba ako? Tanong ni Kuro sa kanyang sarili. Nananatili pa rin siyang kalmado sa kabila nito. At ang bagay na nasa isip niya ay kung paano mawawala ang kadilimang bumabalot sa kanyang paningin. Nararamdaman din ni Kuro ang mga malalakas na presensya sa paligid at hindi niya malaman kung sino ang mga ito dahil bago ito sa kanyang pakaramdam. Masama tuloy ang kanyang kutob dito dahilan para muli niyang subukang palabasin ang kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang makawala sa kadilimang ito dahil natitiyak niyang labis ang pangamba't takot sa mga taong kasama niya.
Hindi niya ito nakikita at lalong wala siyang ideya kung kasama ba niya ang mga ito. Pero nararamdaman niya ang takot mula sa mga ito na habang tumatagal ay palakas na ng palakas. Mula sa loob ng mundong nilikha ni Sargus ay naisipan na niyang lumabas mula rito. Hindi niya alam kung paano, ngunit wala na sa loob ng lugar na likha niya ang kanyang kalabang sina Ryzen at Speed. Saan napunta ang dalawang iyon? Tanong niya sa kanyang sarili at bago pa man mangyari iyon, ay tila isang napakalakas na kapangyarihan ang una niyang naramdaman mula sa dalawa. Hindi niya alam kung kanino iyon, pero nakaramdam siya ng bahagyang pagkabahala roon. Hindi pangkaraniwang kapangyarihan iyon. Kailangan ko silang mahanap, wika ni Sargus habang ang kanyang nilikhang lugar ay dahan-dahang nawawala. At bumalik na muli siya sa Pure School na kasalukuyang nagkakagulo dahil sa mga nangyari. Habang unti-unting nakakabalik ang kanyang katawan sa paaralan, ay biglang nagpintig ang kanyang pakiramdam dahil sa isang napakalakas na presensyang nararamdaman niya mula sa malapit. Dito'y naging seryoso siya at mabilis na hinanap ang pinagmumula noon. Sumagot kayo. Ano ang nangyari kay Rui? Bakit hindi ko siya makita? Ginamit ni Sargus ang kanyang telepathy para kausapin ang mga demons na kasama niya. Nang makabalik siya sa naturang lugar, ay hindi na niya kaagad maramdaman ang presensya ni Rui na kanyang agad na ipinagtaka. Wala po kaming alam, General. Ang huli naming naaalala ay isang estudyante rito ang kanyang lalabanan. Isa raw itong demon. Wika ng isa sa mga boses na kanyang naririnig. Dito'y napaisip siya kung sino iyon at bigla niyang naisip si Beast. Sinubukan niyang alamin ang itsura ng malakas na presensyang nararamdaman niyang gumagalaw sa ibaba at hindi niya ito makita dahil nasasabayan nito ang kanyang lakas. Napakuyom tuloy siya ng kamao at sinubukan muli niyang tawagin si Rui. Rui, sumagot ka, wika ni Sargus sa kanyang isip at agad siyang lumipad sa ere. Nakita niya ang kaguluhan sa paaralan at ang mga nangyayaring sunog sa kung saan-saan dahil sa malalakas na kidlat na lumalabas sa maitim na ulap na nasa kalangitan. Nakita na rin niya ang pagkawala ng Koloseo at bahagya siyang natuwa sapagkat nagtagumpay sila. Napansin niya ang paligid at naisip na rin niyang kinailangan ng mga kasama nila na mas palakasin ang Dark Seal na kanilang gagamitin para rito. Kung ano man ang pumigil sa unang selyong nagawa nila, sigurado siyang nagawan ito ng paraan ni Rui na kanyang inatasan. Ang pagdilim ng kalangitan ay epekto ng labis sa pagpapakawala ng malakas sa kapangyarihan ng sino mang demons. Kung hindi lang nakialam ang Ryzen na iyon, hindi sana mangyayari sa ganito ang lahat. Seryoso niyang sinabi at bigla siyang nabalot ng itim na aura. Kasabay noon ay ang pagkawala rito ng napakaraming mga itim na malasinulit kung titingnan na liwanag. Ang bawat isa noon ay tumama sa lahat ng mga nasa loob ng Pure School. Kailangan na ni Sargus manipulahin ang alaala ng lahat at pagkatapos nito ay ilalabas niya ang mga narito gamit ang kanyang abilidad. Paggamit ng puppet at manipulation, ito ang kabuuang abilidad niya na nagagamit niya ng maayos sa kahit anong mga bagay. Dahil sa abilidad niyang ito ay malaya siyang nakakakilos sa paaralan. Hindi lamang bagay ang kaya niyang kontrolin, kahit tao o isip ay kaya rin niya, maging ang alaala ng sino mang hindi demon. Sa kabila ng malakas na presensyang nararamdaman niya mula sa kung sino, ay mas kinailangan muna niyang alisin ang mga natitirang individual dito bago harapin ang sino mang pinagmumula noon. Mabilis lang ang ginawa niyang pagmamanipula sa isip ng mga natitirang tao rito at matapos iyon ay tinawag niya ang isa sa kanyang mga kasamahang demons. Vari, magbukas ka ng madaraanan. Papalabasin ko ang lahat ng mga natitira rito sa loob. Papalabasin natin sila para hindi magtaka ang marami sa nangyari sa eskwelahan. Wika ni Sargus na seryosong tinatanaw ang loob ng isang maliit na gubat sa norte, ang pinagtatayuan ng Koloseo. Nararamdaman niyang doon nagmumula ang malakas sa presensyang nakikita niya. Sa oras sa matapos siya sa kanyang ginagawang ito,
ay mabilis niya itong pupuntahan. Gusto niyang malaman kung ito ba si Beast. Dahil nga roon ay nawala sandali sa isip niya si Ryzen at Speed na hindi rin niya maramdaman ang presensya rito. Masusunod po, General. Mabilis na sagot ng boses na iyon. Napansin kaagad ni Sargus ang paglalaho ng transparent na harang sa may labasan ng paaralan. Dito na nga siya muling nagpakawala ng itim na aura at sa isang iglap ay mabilis na nagtakbuhan ng mga tao sa loob ng paaralan palabas. Kailangang sabihin ninyo sa mga nasa labas ang nangyari rito. Ipagkalat ninyong walang kakaibang naganap dito at okay lang ang lahat. Nakangising winika ni Sargus habang kumakawala ang walang katumbas niyang black aura. Ilang minuto ang lumipas at ang lahat ay napunta na sa labas ng paaralan. Maging ang mga estudyanteng wala sa loob ng Koloseo ay ganoon din. Nang masiguro niyang wala na ang lahat, ay iniutos niya kay Vari na ibalik na muli ang harang na ginawa nito sa paaralan. Ang kailangan na lang niyang asikasuhin ay sina Ryzen at Speed at ang malakas sa presensyang kanyang kasalukuyang nararamdaman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa isang kisap ng kanyang matay, siya'y naglaho. Isang malakas na ihip ng hangin ang iniwanan niya at siya ay lumitaw sa kagubatan. Sinasabi ko na nga ba, at ikaw iyan, Beast. Nahangising winika ni Sargus habang pinagmamasdan ang binatang may taglay na black aura na nasa kanyang harapan. Seryoso niyang pinagmasdan ang binata sa bago nitong anyo. Nakita rin niya ang nag-iisang sungay nito. Dito niya napagtanto na hindi purong demon ang lahing dumadaloy sa dugo nito. Ibig sabihin, isa ring kalahating tao ang binata. Kahanga-hanga ang lakas na mayroon ka sa kabila ng pagiging kalahating demon mo. Nakangising winika ni Sargus at mula sa kanyang bulsa ay isang stick ng sigarilyo ang kanyang kinuha. Nang isubo niya ang upos nito, ay kusa na lamang na nagkabaga ang dulo nito. Hindi na ako nagugulat kung tinalo mo si Rui. Nakikita kong mas malakas ka sa kanya sa anyo mong iyan. Sabi pa ni Sargus matapos na magbugas siya ng usok sa paligid. Sa kabila ng lakas na kumakawala kay Beast, ay nananatiling kalmado si Sargus. Kabaliktara naman ito nang naramdaman ni Rui kanina. Gusto kitang makalaban. Nakangising winika ni Beast at ang black aura nito ay mabilis na kumawala at kumalat sa paligid. Umismid naman si Sargus at inalala ang ginawa nito noon sa kanya. Ayaw na niyang maulit iyon at dahil wala nang ibang abala sa kanila ay naisipan niyang tanggapin ang hamon ng binatang ito. Demon laban sa demon. Mabilis na inubos si Sargus ang kanyang sigarilyo. Ipinatak niya sa lupa ang upos noon at tinapakan ito ng mariin. Bago kita dalhin sa dead zone, tuturuan muna kita ng leksyon, Beast. Seryosong sinabi ni Sargus at dito ay lumabas ang napakalakas niyang itim na aura na siyang nagpayanig sa buong kapaligiran. Kumawala na rin ang napakalakas na hangin mula sa kanyang katawan at ipinadama niya sa binatang kanyang kaharap ang kanyang taglay na kapangyarihan. Mabilis lang ang gagawin ko, sabi pa ni Sargus at dito'y bigla na lamang siyang naglaho. Kasabay nito ay ang paglitaw niya sa tagiliran ni Beast. Mabilis niya itong inundayan ng kanang suntok pero napangisi siya bigla nang mabilis siyang tinugunan ng binata. Kumawala ang malakas na hangin at ang lupa sa tapat nila ay nagkabitak-bitak. Sinalag ni Beast ang kanyang suntok gamit ang kaliwa nitong bisig. Mabilis nga siyang yumuko nang makita ang kanang suntok na bibitawan din ng binata na naging dahilan upang ang lupang kinatatayuan nila ay biglang lumubog. Kasabay ng pagyuko ni Sargus ay ang paggalaw naman ng kanyang kanang paa. Mabilis niya iyong iginalaw at hinawi niya ang mga binti ng kanyang kaharap. Hindi iyon nagawang iwasan ni Beast kaya naman tinigasan niya ang kanyang mga binti at pinilit niyang hindi siya madala ng ginawang pag-atake ni Sargus. Sabay na napangisi ang dalawa at ang hangin ay mabilis na umalpas mula sa kanila. Nagsitaasan din ang malalaking tipak ng lupa na naging dahilan upang ang paligid ay mayanig ng labis. Magaling, nakakasabay ka, pero sambit ni Sargus na bigla na lamang nilampasan si Beast at ang kanyang kaliwang siko ay mabilis na dinasok ang likod ng naiwanang binata. Sa pagtama noon sa likod ni Beast ay siya naman pagkawala ng pwersa noon na biglang mas pinalalim ang kinatatayuan nila.
Isang napakalakas na hangin ang muling kumawala at si Beast ay nakaramdam ng pagkahilo matapos iyon. Bumagsak si Beast ng padapa at si Sargus naman ay mabilis na tumayo ng maayos habang pinagmamasdan ang binata. Nawalan ito ng malay at mabilis ding naglaho ang itim nitong aura. Hindi niya alam kung paano ito lumakas ng ganito, pero kakailanganin niya ito sa kanyang legion. Dadalhin niya ang binata sa dead zone at pipilitin niya itong sumali sa kanila sa ayaw man ito o sa hindi. Walang mangyayari sa iyo, Beast, kapag namalagi ka sa paaralang ito. Sa dead zone, doon ka lalong magiging malakas. Mahinang sinabi ni Sargus at pagkatapos ay tinawag na niya gamit ang kanyang isipan ang mga kasamahan niya. Sa isang iglap ay nagsilabasan ng 6 niyang mga kasama at dala na rin ito ang walang malay na katawan ni Rui. General, nakita naming walang malay si Rui. Wika ng isa na seryoso lamang na pinagmasdan ni Sargus. Pumunta na kayo ng dead zone. Isama na rin ninyo ang isang ito. May kailangan pa akong asikasuhin sa lugar na ito. May 2 pa akong gustong dalhin sa legion natin. Sambit ni Sargus nang muling pinakiramdaman ng buong paligid upang hanapin sina Ryzen at Speed. Masusunod po, General. Sabay-sabay nilang winika at ang isa ay agad na binuhat ang walang malay na si Beast. Iginalaw ni Sargus ang kanyang mga kamay sa hangin at dito ay isang malaking black portal ang bigla na lamang lumitaw. Dito ay unang pumasok ang demon na may dala sa katawan ni Rui. Ikulong ninyo at pakainin ang isang iyan. Babalik din ako pagkatapos kong ayusin ang lugar na ito. May dadalhin din akong 2 pa sa legion natin. Naisipan ni Sargus na huwag nang ituloy ang balak niyang pagpatay kina Ryzen at Speed, bagkus naisipan niyang pahirapan ng mga ito hanggang sa mapasalin niya ito sa kanyang puwersa. Masusunod po, General. Bulalas ng mga natira at dito ay agad silang nagsipasukan sa portal. Subalit bago pa man maipasok ang katawan ni Beast sa loob nito, ay bigla na lamang itong nakagalaw at nagkamalay. Anong nangyari? Ito ang tanong ni Beast nang maimulat niya ang kanyang mga mata. Nakaramdam din siya ng pananakit sa kanyang ulo. Wala siyang maalala sa mga nangyari kanina. Ang tanging nasa isip niya ay lalabanan na niya ang isa sa mga Pure 8 at pagkatapos noon ay wala na siyang maisip sa mga sumunod na nangyari roon. Naramdaman niya na may bumubuhat sa kanya kaya naman agad siyang gumalaw at inilapag ang kanyang sarili sa lupa. Sa kabila ng bahagyang pagsakit ng kanyang ulo ay mabilis niyang inundayan ng suntok ang nilalang na bumuhat sa kanya. Umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na tunog nang ang kamao ni Beast ay tumama sa isang makapal na harang. Mabilis na nakadepensa ang demon na kanya sanang susuntukin. Pagkatapos noon ay isang pagtawa mula sa kanyang likuran ang kanyang narinig. Nilingon iyon ni Beast at nang makita niya iyon ay bigla niyang naramdaman ang pambihirang presensyang mayroon ito. Hindi siya maaaring magkamali. Nakaharap na niya ito noon. Ito ay ang nakamaskarang demon na nilabanan niya ng araw na bigla ang nagkaroon ng sorpresang pagpili ang mga taga Pure School sa gaganaping tagisan. Kumusta, Beast? Nakangiting tanong ni Sargus sa binata, ngunit isang malakas na pagyanig ang bigla na lamang kumawala mula sa hindi kalayuan na nagpalingon sa kanilang lahat doon. Nang makita iyon ni Sargus ay nanlaki ang kanilang mga mata sapagkat ang Koloseo ay bumalik sa Pure School. Kasama noon ay ang pagkawala ng malalakas na mga sigaw mula sa loob nito. Naramdaman din niya ang pagbalik ng mga presensya ng mga estudyanteng naroon. Kasama na rin dito ang mga guro at BOT ng paaralan na naramdaman niyang mabilis na gumagalaw patungo sa labas. Patungo ito sa direksyon nila. Paanong nakabalik uli ang Koloseo rito? Malakas na tanong ni Sargus at nakita niya ang papalapit na sa kanila ng mga heroes ng Pure. Pinapangunahan ito ni Sir Kuro at mukhang mahihirapan siyang ayusin nang mabilisan ang hindi niya inaasahang pangyayaring ito. Hindi ito maganda. Sambit ni Sargus at dito ay mabilis siyang nagpakawala ng itim na aura na siyang nagpayanig lalo sa paligid. Kasabay noon ay ang mabilisang pagtawag niya sa mga kasamahan niya mula sa dead zone sa kanyang legion. Azazel's Legion, kailangan ko ng karagdagang puwersa rito. Sambit ni Sargus
At kasabay noon ay ang paglabas ng isang napakalaking black portal mula sa maitim na kaulapang bumabalot pa rin sa eskwelahan. Napatingin sa itaas ang lahat at doon ay biglang nagsibabaan ang hindi mabilang na mga alagad ni Sargus na pawang mga demons. Kumakawala ang black auras ng mga ito kasama ng mga nagpupulahan nilang mga mata. Makikita rin ang sungay ng bawat isa at iyon ay ang patunay na sila talaga ay mga demons. Si Beast ay napatingala bigla nang may maramdaman siyang isang pamilyar na presensya mula roon. Dito'y isang binata ang kasalukuyang nakangisip, pinagmamasdan siya. "Kumusta ka na, Beast?" Nakangising tanong ng binatang si Basil. Ito ay ang anak ng Oni na si Sargus. Ika-62 kabanata. Nang tatama na ang malakas na suntok ni Sargus sa dalawa, ay isang hindi inaasahang bagay ang biglang mararamdaman ni Speed. Biglang lumabas sa kanyang isip na magagawa nilang makaligtas mula sa malakas na kalabang kanilang kinakaharap ng mga oras na iyon. Siya mismo ang gumawa ng hinaharap para sa kanilang kaligtasan. Gumana ang kanyang ability sa hindi niya inaasahang pagkakataon. Ang labis na sakit sa kanyang katawan ay unti-unting naglaho at nang maramdaman niyang maayos na ang lahat ay mabilis niyang hinawakan si Ryzen. Ramdam ni Speed ang malakas na kapangyarihang ibibigay ng suntok ni Sargus, ngunit kasabay rin noon ay ang paglalaho nilang dalawa. Isang karagdagang ability ni Speed ang nagising. Dahil sa kagustuhan niyang makaalis, nagawa niyang mag-teleport patungo sa isang hindi inaasahang lugar. Ang kagustuhan niyang mangyari ang dapat mangyari sa kanyang future vision ang nagbigay sa kanya ng abilidad na ito nang hindi niya nalalaman. "Ligtas na tayo," wika ni Speed na nakahinga ng maluwag nang makaligtas sila ni Ryzen. Si Ryzen naman ay nakahinga rin ng maluwag sapagkat buhay pa sila. Ngunit nabigla ang dalawa nang makitang nasa loob sila ng Koloseo. Napakadilim ng lugar ngunit malinaw na nakikita ng dalawa ang mga narito. Makikitang nakaupo ang lahat habang nakatulala. Napakatahimik ng lugar at ramdam nila ang nakakatakot na presensyang nagmumula sa labas ng nasabing lugar. "Nasaan tayo? May ideya ka ba?" tanong ni Speed na bahagyang napalunok habang iniikot ang tingin sa paligid. Dito ay nakita niya ang mga estudyante ng Purif School. Nakita rin niya ang kanyang mga kasamahan sa Hell Dormitory. Naroon din ang Purif 8 na aanim na lamang at ang mga heroes na nakaupo sa kung saan saan. Nakita rin niya si Sir Kuro na kasalukuyang nagliliwanag ang mahinang kulay pula sa katawan nito. Kagaya ng maraming naroon, nakatulala lamang ito habang walang galawang nakaupo. "Nasa dead zone tayo." Mahinang sagot ni Ryzen na unti-unti nang nakatayo muli. Ang kanyang mga sugat ay naghilom dahil sa pamilyar na paligid na nararamdaman niya. Sa lugar na ito ay mas lumalakas siya at ang mga demons sa tulad niya ng ilang beses. Ito ang lugar kung saan sila namumuhay. Ito ang lugar na nasa ilalim ng kadilimang hindi pa natutuklasan ng mga nasa maliwanag na bahagi ng mundo. Dead zone? Ito ang wasak na bahagi ng mundo? May kaunting pagkagulat na sinabi ni Speed. Matapos iyon ay agad siyang napaisip. Paano napunta tayo rito? Tanong muli ng binata na ikinangiti naman ni Ryzen. "Alam mo Speed, isa kang demon. Magmula nang makita ko si Beast at ikaw, naisip ko na posibleng katulad ko rin kayo." Wika ni Ryzen at muli niyang pinagmasdan ang mga nasa loob ng Koloseo. Naalala niya ang puting porselas na ipinasuot niya sa bawat isa. Bigla niya tuloy na pagtanto ang posibilidad na paggamit ng mas malakas na Dark Seal ng mga nagplano nito. Dahil doon, kaya hindi ito nagawang kontrahin ng kanyang mga ibinigay na magic items sa bawat isa. Ang iniisip niya nga ay kung paano niya maiiligtas ang mga ito. Si Beast? Isa ring demon? May halong pagkabigla ang muling pagwika ni Speed nito. Dati ay tuwan-tuwa lang silang dalawa sa mga kwentong tungkol dito.
Pero ngayon, nalaman niyang totoo talaga ang mga ito. Nakikita niya ang sungay ni Ryzen at ang black aura nito na nakapalibot sa katawan nito. Isa pa, sa gitna ng kadiliman ay nagagawa pa rin niya itong makita. Oo, pareho kayong demon. Kung makikita mo lang ang sarili mo ay baka mas lalo ka magulat. Wika pa ni Ryzen na nagsimula na maglakad. Nakita niya ang isang sungay ng binata. Isa itong patunay na si Speed ay hindi buong demon. Malaki ang posibilidad na ang isa sa mga magulang nito ay kalahi niya at ang isa naman ay hindi. Nakikita rin niya rito ang pambihirang black aura na nahahaluan ng violet aura na bumabalot sa katawan nito. Napangiti na lang siya sapagkat kung hindi ito dumating ay baka napatay na siya ni Sargus. Paano mo na lamang demon kami ni Beast? Tanong muli ni Speed na agad na hinabol si Ryzen. Instinct. Natatawang sinabi ni Ryzen. Wala siyang ideya kung paano malalamang isang demon ang nakakasalamuhan niya. Sina Sargus at Rui ay nalaman niyang demon dahil sa kahina-hinalang pagkilos ng mga ito. Ngunit pagdating sa dalawang first years ay wala siyang kamalay-malay na siya ay tatama. Ganoon lang iyon? Natatawang winika ni Speed na sinabayan kaagad si Ryzen. Hindi nga napapansin ni Speed na siya pala ay kasalukuyang nababalot ng malakas na aura at hindi niya batid na siya ay lumakas ng higit sa normal dahil sa ginawa ng kasama niya sa kanya kanina. Ginising ni Ryzen ang kanyang black aura. Ang lahat ng mga hindi purong demon ay hindi kaagad lumalabas ang totoong kulay ng aura at kadalasan sa mga ito ay dumadaan sa iba't ibang klaseng proseso bago nila malamang sila ay may ganitong uri ng kapangyarihan. May iba rin ngang namamatay na lamang na walang nalalaman tungkol sa kanilang abilidad na ito. Ito Speed ang plano nila, ang dalhin sa Dead Zone ang mga nasa Colosseum. Pero pwede pa natin silang ibalik sa Fury School, wika ni Ryzen at naalala niya si Beast. May kung anong nangyari kaya hanggang ngayon ay narito pa rin ang lahat at wala pang gumagalaw na kahit ano. Naiisa katuparan ni Sargus ang plano nila. Tanging ang general ng Azazel lang ang maaaring mag-alis sa mga ito rito. Paano? Tanong ni Speed na biglang napahinto sa kanyang paglalakad. Napansin kasi niya ang kung anong aura na lumalabas sa kanyang mga kamay. Kulay itim ito at hinahaluan ng lila na alam niyang kulay ng kanyang aura. Napangisi ng maliit si Ryzen dahil sa wakas ay napansin na rin ng kanyang kasama ito. Isa kang demon at ginising ko ang natutulog mong black aura. Wika ni Ryzen na biglang tumakbo patungo sa gitna ng battle arena. Mabilis niyang tinawag si Speed at dito ay sinabi niyang kaya nitong ibalik ang lahat sa paaralan. Paano ko sila may ibalik? Kaya ko ba iyon? Tanong ni Speed at si Ryzen ay bigla siyang tinapik sa kanyang balikat. Hindi ba gusto mo maging hero? Seryosong sinabi ni Ryzen habang nakatingin sa mapulang mga mata ni Speed. Ngayon na ang pagkakataon para ipakita sa lahat na kaya mo. Nagawa mong makapasok sa parallel world ni Sargus. Nagawa mong makarating sa Dead Zone. Ang pagbalik sa school ay alam kong kaya mo rin Speed. Dagdag pa ni Ryzen at si Speed ay biglang napakuyom ng kamao nang marinig iyon. Ang pinakamahinang aura ang nasa kanya pero hindi ito naging hadlang sa kagustuhan niyang maging bayani. Ngayong mas lumakas siya, mas lalong gagalingan pa niya upang mas mapalapit siya sa kanyang kagustuhang ito. Ikinalma ni Speed ang kanyang sarili. Ginamit niya ang kanyang future sight at nakita niya ang mga mangyayari. Nakita niya na magagawa niyang dalhin muli ang lahat sa paaralan. Sa pagmulat nga ng kanyang mga mata ay inisip niyang magagawa niya ito. Sinabayan iyon ng pagkalat sa paligid ng kanyang bagong aura. Nagulat si Ryzen sa kanyang nakikita. Napakalawak ng aura ng binata at sa isang iglap ay bumalik ang lahat sa paaralan. Nagulat kaagad ang mga demons na nasa labas ng malaking hawlang pinaglagyan nila dahil sa nangyaring iyon. Nasaan ang general? Hindi maganda ito. Bulalas ng isa sa mga demon na naroon at kasunod noon ay maririnig ang halo-halong boses ng mga naroon na nag-uusap tungkol sa nangyaring ito. Nagulat ang lahat ng mga nasa Coloseo nang makabalik muli sila sa paaralan. Lahat sila ay nagising mula sa nakakapangilabot na pakiramdam na nasaksihan nila kanina.
Marami ang nakitang umiiyak at marami ang walang alam sa mga nangyayari. Makikita rito na napakalaki ng epekto noon sa mga individual na nasa edad 15 pababa. Ang ilan sa mga estudyante nga ay napahawak na lamang sa kanilang mga ulo dahil nasa katawan pa rin nila ang nakakapangilabot na aura na kanina'y kanilang nararamdaman. Naririnig pa rin nila ang hiyaw na nagmumula sa kung saan at ang mga iyak na tila wala ng pag-asa. Mga demon! Sigaw ng isang lalaki nang mapatingin ito sa ibaba sa battle area kung nasaan sina Ryzen at Speed. Totoo sila? Sila ang may kagagawa nito. Sigaw pa ng ilan na biglang napatakbo palabas ng lugar. Ang karamihan ay biglang nagpanik. Ang mga estudyante ng Fury School ay bahagyang natigilan dahil nakikilala nila ang dalawang iyon. Ang isa ay nasa Fury 8 at ang isa ay ang binatang may violet aura. Totoo ang mga demon! Sigaw ng marami at nang marinig iyon ng lahat ay napatingin sila sa itim na aurang bumabalot sa dalawang nasa ibaba. Ryzen! Bulalas ni Helio na biglang napatayo mula sa kinauupuan nito. Bigla ring nagliwanag ang red aura nito dahilan upang mapatingin ang lahat dito. Ang ilan sa mga kasamahan niya sa Fury 8 ay tumayo rin dahil ngayong nakikita nilang totoo ang lahi ng mga demons, isang bagay ang pumasok sa isip nila. Lahat ng demons ay masasama. Puro pagwasak at kaguluhan ang dala ninyo, sabi ni Helio at narinig iyon ng mga nakapaligid sa kanya. Nagliwanag ang Koloseo nang palabasin na ng mga estudyante ang kanilang mga aura. Ang mga heroes ng Fury ay ganoon din, kasama na rin ang mga special students. Ang BOT ng paaralan ay nakisabay rin sa mga ito. Nagdilim naman ang paningin ni Ryzen dahil dito. Inaasahan na niya ito. Ito ang tatatak sa isip ng lahat sa oras na malaman nilang totoo sila. Paano na tayo ngayon, Speed? Seryosong tanong ni Ryzen sa binata. Ito ang mangyayari ngayong nakita na nila ang mga sungay natin, ang mapula nating mata at ang itim nating aura. Dagdag pa ni Ryzen. Dito ay nilingon niya si Speed at isang malapad na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ryzen. Magiging okay rin ang lahat. Masayang winika ni Speed at kasunod noon ay nagliwanag ang paligid ng isang napakalakas na red aura ang nagpaliwanag ng matindi sa paligid. Kung ano man ang binabalak ninyong masama sa dalawang ito ay maaring itigil na ninyo. Ang sino mga atake sa mga ito ay aatakihin ko rin. Isang malakas na boses ang narinig sa loob ng Koloseo. Mas lalong nagliwanag ang lugar nang lumiyab na ang asul nitong apoy. Sir Kuro! Ulalas ng marami at nakita nilang bumaba ito sa harapan ni na Speed at Ryzen. Nagulat ang lahat nang tapikin ni Kuro ang balikat ng dalawa at nginitian ng mga ito. Maraming salamat sa inyo. Nakita ko ang ginawa ninyo. Nakangiting sinabi ng matanda. Nang dumating ang dalawa sa kadilimang bumabalot sa kanya kanina, ay nakita niya ang mga ito nang hindi inaasahan. Narinig niya ang usapan ng dalawa at dahil doon, ay dapat lang talaga niyang pigilan ang mga nasa Koloseo sa masama nilang balak sa mga ito. Sir Kuro, sambit naman ni Ryzen na biglang napangiti. Magmula nang mapunta siya sa paaralan at mapunta sa Fury 8 ay madalas na niyang nakikita ito. Ramdam niyang malakas ito at alam niyang napakabuti nitong hero. Ryzen, sabihin mo sa akin kung sino ang totoong kalaban natin sa paaralang ito. Seryosong winika ni Kuro habang ang marami sa itaas ay nakaabang naman sa mga sasabihin ng fireman. Si Sargus at si Ruin ng Fury 8, sir. Nagawa kong pigilan ng Darkseal na lihim nilang inilagay sa paligid ng Colosseum gamit ang mga magic items na ipinasuot ko sa lahat. Pero nagawa pa rin nila itong ituloy dahil mas pinalakas nila ang kanilang selyo. Seryosong winika ni Ryzen na nagpakuyom sa kamao ng matanda. Ginagawa ito ng mga demons sa iba't ibang syudad sa mundo ang magdala ng mga nilalang mula rito papunta sa lugar nila. Ito ay upang sila'y idagdag sa kanilang puwersang nasa dead zone. Ang totoo, Sir Kuro, malapit na silang magpakita sa lahat. Ang nais nila ay sakupin ang mundong ito at ilagay sa lahi nila ang kontrol sa ating lahat. Dagdag pa ni Ryzen na agad namang naintindihan ng matanda. Napatingin din si Kuro kay Speed at may kaunting pagkagulat siya sa kanyang sarili dahil doon. Kung ganoon, totoo talaga ang mga demons. Winika ni Kuro habang nakatingin kay Speed na seryoso ring nakatingin sa kanya.
Masaya ako, Speed, para sa iyo. Pero kaya ba ng isang demon ang maging bayani para sa mga individual na hindi kayo tanggap? Isang tanong na biglang nagpangiti sa binata. Kagaya ng presensyang nakita ni Kuro rito noon sa pagsasala. Habang ako si Speed, sir, mananatili ang kagustuhan ko maging bayani. Magiging malakas na hero ako, sir, katulad ninyo. Ako ang magiging pinakamalakas na hero ng syudad na ito. Nakangiting winika ni Speed na siyang ikinaihip ng hangin sa kanilang kitatatayuan. Napangiti si Ryzen sa sinabi ni Speed at si Sir Kuro naman ay ganoon din. Inaasahan na niya ito kay Speed sapagkat alam niya na magagawa nito iyon. Alam niyang walang makakapigil sa binatang ito sa kagustuhan nitong protektahan ang sino man. Kung ganoon, humanda na kayo. Isa itong seryosong laban at kakailanganin ko kayong dalawa para rito. Winika ni Sir Kuro at lumipad na muli siya pa itaas. Isiniwalat niya ang kanyang nalalaman at ang lahat ay nagulat sa mga narinig nila. Dahil sa ang fireman ang nagsabi nito sa kanila ay agad nila itong pinaniwalaan. Ang lahat ng mga gustong lumaban ay inihanda ang kanilang mga sarili dahil isa itong seryosong laban at marami ang masusubok sa sitwasyong ito. Protektahan ninyo ang lahat ng mga mamamayan ng Purif. Ang iba ay sumama sa akin. Pupuntahan natin si Sargus at Ruby upang sila ay dakipin. Malakas na winika ni Kuro na sinunda ng malakas na sigaw ng karamihan. Dito nga ay nagsimula ng lumipad ang ilan palapit sa kanya. Ang iba naman ay mabilis na lumabas ng Koloseo. May ilang ding inalalayan ang mga manonood na makalabas. Sa kabila ng malakas na presensya ng demon na bumabalot sa paligid, karamihan pa rin sa mga malalakas na individual dito ay nagawang labanan ng pressure nito sa pamamagitan ng pagpapalabas nila ng kanilang mga aura. Gabayan sana tayo ng 4 na bathala. Sambit pa ni Kuro at matapos iyon ay mabilis nilang pinuntahan ang pinagmumulan ng malakas na presensyang kanilang nararamdaman. Kay Sargus.